Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. And our today's word in which we need to agree, believe, claim, and declare. As what I repeatedly say, it is not sufficient for the word that we will just read it, study it, or hear it from someone who is teaching and preaching to us. We have to agree it wholeheartedly, believe it wholeheartedly, claim it wholeheartedly, and declare it wholeheartedly so that there will be manifestations in our lives. And let us read here in Isaiah 41:13, Tagalog ang Biblia. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay hahawak ng iyong kanang kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka. And in Amplified Version, Isaiah 41:13, for I, the Lord your God, hold your right hand. I am the Lord who says to you, fear not, I will help you. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know ng author po ng book of Isaiah is no other than Prophet Isaiah himself. And Prophet Isaiah, brethren in Christ, ay prophesied during when the kingdom were divided, brethren in Christ, dahil ito po ay na-divide into two, yung northern at saka yung tinatawag po natin southern kingdom. At ito nga pong southern kingdom, ito nga po ang Judah, na ang capital nito ay Jerusalem, brethren in Christ. At dito po nag-prophesy, mga kapatid, si Prophet Isaiah sa Judah ng kapanahonan po ni King Azariah. At dito sinasabi po ni mga kapatid ni Prophet Isaiah sa mga, sabihin natin, mga taga-Judah na pinapasabi ng Panginoon sa kanila na akong Panginoong Diyos ay hahawak ng iyong kanang kamay. At always remember na hindi po tayo ang may hawak sa Diyos. Ang Diyos ang may hawak sa atin, mga kapatid, na nagsasabi na huwag kang matakot, aking tutulungan ka. And by the way, brethren in Christ, the book of Isaiah ay napapabilang po ito sa 5 major prophets, brethren in Christ, sa Old Testament category. And again, sa pamamagitan po ni Prophet Isaiah ay pinapasabi, mga kapatid, sa mga taga-Judah na akong Panginoon mong Diyos ay hahawak ng iyong kanang kamay. At again, as what I said earlier, hindi po tayo ang may tangan at may hawak sa Diyos, kundi ang Diyos ang mayroong tangan at may hawak sa atin, mga kapatid. Kaya we have nothing to fear. We have nothing to worry. We have nothing to doubt, mga kapatid. Bakit po? Sapagkat hawak-hawak tayo ng ating Panginoon. At ang wika po, hindi lamang po tayo hinahawakan, kundi tayo ay kanyang tutulungan, mga kapatid. Kaya kapag dumarating sa punto ng ating buhay na wala tayong naaaninag na liwanag at hindi po natin nakikita ang ating daraanan, huwag tayong mag-alala, huwag tayong mangamba, huwag tayong matakot at huwag tayong walang bahala, mga kapatid, o huwag tayong mabahala. Bakit po? Sapagkat bangabat hindi natin nakikita ang ating daraanan, bagamat wala tayong naaninag na liwanag, ang kamay ng Diyos na siyang may tangan at may hawak sa atin, ang siyang magdadala sa atin sa lugar ng tagumpay, sa lugar ng kasaganaan, sa lugar ng katiwasayan, at sa lugar ng kaginhawaan, mga kapatid. Because God will always lead us sa lugar na Kanya pong niloob sa bawat isa sa atin. Kaya mahalaga po na maunawaan natin dahil minsan dumarating tayo sa punto
na tayo ay napapagod, tayo ay nangangalay, mga kapatid, ay huwag tayong mag-alala kasi ang Diyos ang may hawak sa atin. Kasi imagine, brethren in Christ, kung tayo ang may hawak sa Diyos at dumating sa punto na tayo ay nangalay, tayo ay napagod, of course, makakabitaw tayo sa Kanya. Pero mga kapatid, napakaliwanag sa Bible na ang Diyos ang may hawak at may tangan sa bawat isa sa atin, kaya dumating man sa punto na tayo ay mapagod, tayo ay mangalay, mga kapatid, isa lang ang tiyak, hindi pa rin tayo bibitawan ng ating Panginoon. That's why our today's message entitled, Do Not Fear, We Are in God's Hand. Wala tayong dapat ikatakot the moment na tayo ay nasa kamay ng ating Panginoon. Diba, ito rin po ang promise ng ating Panginoong Hesukristo that no one can pluck you out of my hand. No one can pluck you out of the hands of the Father. So kung ating pong pagsasamahin yung sinasabi ng gospel according to John, sa chapter 10, Brethren in Christ, ay makikita po natin na tayo ay tangan, mga kapatid, ng kamay ng ating Panginoon, o nasa palad tayo ng ating Panginoon, Brethren in Christ, at ang kamay ng Ama ay nakatakip sa atin. So, parang ganito, mga kapatid, we are in Christ's hands, and the Father's hands ay nakapatong sa atin. Kaya no one can pluck you out of God's hands, and no one can pluck you out of Jesus' hands. Walang makakaagaw sa atin sa kamay ng Ama at sa kamay po ng Diyos. Kaya mga kapatid, wala po tayong dapat ipag-agam-agam, ipag-alala, ikatakot, ikabahala. Talagang tayo ay nasa kamay po ng ating Panginoon. And once we are in God's hands, we are in good hands, brethren in Christ. We are in a gracious hand at nasa kamay tayo ng ating Panginoon. And our today's promises, we are going to tackle for each brethren in Christ na once na itong kamay ng Diyos ay may tangan sa atin at may hawak sa atin, so dapat po natin ito maunawaan, mga kapatid. So we are in God's hands. If we are going to define what kind of hands mayroon po ang Diyos, mga kapatid. Anong uri po ng kamay ng Diyos ang may tangan at may hawak sa bawat isa sa atin? First point, He holds us with His right hand. At alam nyo po, mga kapatid, pag sinasabing kanang kamay, mga kapatid, ay maliwanag naman po ang Bible that ang sabi ng sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas na ang ating Panginoong Jesucristo ay nakaluklok sa kanang kamay ng Diyos. Kaya ang kanang kamay ng Diyos, without any doubt, brethren in Christ, ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya dito, ang sabi dito, mga kapatid, He holds us with His right hand. May tangan, hawak tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Nakita nyo po, mga kapatid, when Peter ay lumulubog na po sa tubig, ay humingi siya ng saklulo sa ating Panginoong Hesukristo. Humingi siya ng tulong sa ating Panginoong Hesukristo. At ang wika ng Biblia, hinawakan ng ating Panginoong Hesukristo si Pedro. Mga kapatid, hindi po si Pedro ang humawak sa ating Panginoon, kundi ang ating Panginoon ang humawak kay Pedro. Kaya kapag tayo ay parang marami tayong pinagdadaanan, para bang lumulubog na tayo sa problema na ating nararanasan, mga kapatid, mayroon pong holding hands ang Panginoon. He holds us, brethren in Christ. At what happened to Apostle Peter? Nung hawakan po siya ng Diyos, iniahon siya doon sa tubig at dinala po siya sa bangka na tangan-tangan ng ating Panginoon.
Kaya mga kapatid, tandaan po natin kapag parang nalulunod tayo sa mga sitwasyon at mga suliranin na ating nararanasan, lagi na tandaan, ang Diyos ay mayroon pong tinatawag na holding hands, brethren. Second point, He helps us with His right hand. Tayo ay kanyang tinutulungan. Yun ang binanggit kanina po ng Book of Isaiah na tayo ay tinutulungan, mga kapatid. Kapag hindi tayo nakakatayo, tutulungan tayo ng kamay ng ating Panginoon na makatayo. Kapag tayo ay hindi na makagulapay, tutulungan tayo ng kamay ng ating Panginoon na makagulapay. At itong kamay ng ating Panginoon, mga kapatid, ay ito po yung kamay na nagbibigay sa atin, mga kapatid, ng pagpapala at biyaya. At lagi natin tandaan, itong kamay na tumutulong sa atin ay bukas palad na tayo po ay biyayaan at pagpalain, mga kapatid. Kaya wala tayong dapat ipangamba, ikatakot, ikabahala at ipag-alala because the hands of God na may tangan sa atin ay kamay na tumutulong sa atin. Pangatlo, third point, He heals us with His right hand. Tandaan po natin, ang kamay ng Diyos na may tangan sa atin, kamay din po na nagpapagaling sa may mga karamdaman. Alam niyo po, when Jesus Christ did His ministry here in earth, ay Kanya lamang hinihipo ang patay. Ito po ay bumabangon sa kamatayan. Kanya lamang pong pinapatungan ng kamay ang may mga sakit at karamdaman. Ito ay nagsisigaling sa kanilang sakit at karamdaman. At alam nyo po, mga kapatid, itong kamay ng ating Panginoon, kamay na nagpapagaling. Alam naman po natin na hindi lamang physical sickness or physical illness ang ating pinag-uusapan. Mayroon din tayong tinatawag na spiritual sickness, mayroon tayong emotional sickness, at of course mayroon tayong physical sickness. Pero what kind of sickness we have in life, isa lang po ang tiyak, ang kamay ng Diyos, kamay na makapangyarihan upang tayo'y pagalingin, mga kapatid. Kaya ang kamay ng Diyos ay healing hands. That's why He heals us with His right hand. And fourth point, last point, He honors us with His right hand. Maganda po yung honor. Kumbaga, itinataas tayo ng kamay ng ating Panginoon. Kaya, kung tayo man, di ba, napansin nyo po mga kapatid, kung tayo ay dati nasa kaharian ng kadiliman, ngayon ay nasa kaharian tayo ng kaliwanagan. And how He did it? Of course, by honoring us, by leveling us up, brethren. Nililevel tayo ng ating Panginoon pataas. Kaya nga, hindi lamang buhay ang Kanyang binabago, maging ang ating pamumuhay ay Kanyang binabago. Kung tayo ay dating mahirap, tayo ay payayamanin ng Panginoon. Kung dati tayong may sakit, tayo ay pagagalingin ng ating Panginoon. Kung tayo man ay may pangangailangan, tayo ay tutugunan ng Panginoon so that our lives will never be the same again. Kaya dapat ang tanong ng ang sagot ng mga born again, Kristiyano at mananampalataya at anak ng Diyos, na kapag tayo ay kinukumusta, ang lagi nating dapat tugon o sagot, ang sasabihin natin, much better than the day before, brethren in Christ. Kaya salamat sa Diyos dahil mayroon tayong kamay ng Diyos na nagpapagaling sa atin at kamay na nag-o-honor sa atin, mga kapatid. Kaya kung tayo man ay bago makakilala kay Lord ay nasa landas ng kahirapan, huwag tayong mag-alala, tayo ay dadalhin ng ating Panginoon sa landas ng kasaganaan. Kaya mga kapatid, ang kamay ng Diyos na may tangan sa atin, kamay that honors us, brethren in Christ. To sum up of our today's message, which entitled, Do Not Fear, We Are in God's Hand. And our today's promises, we tackled 4H, brethren in Christ. And first point,
He holds us with His right hand. Second point, He helps us with His right hand. And third point, He heals us with His right hand. And fourth point, He honors us with His right hands. And these are the 4H: holds us, helps us, and heals us, and honors us with the right hand of the Father, no other than our Lord Jesus Christ, brethren in Christ. And our today's grace, ang biyaya ang siyang sa ating buhay ay mayroong hawak at tangan, kaya't kahit mangalay at mapagod tayo, hindi niya tayo bibitawan. Let me repeat and let me emphasize, brethren in Christ, ang biyaya ang siyang sa ating buhay ay mayroong hawak at tangan, kaya't kahit mangalay at mapagod tayo, hindi niya tayo bibitawan. To God be all the glory, at minsan pa tayong manalangin. Heavenly Father, we just thank you sa iyong kabutihan, katapatan at kadakilaan sa aming mga buhay. We thank you for your protection because you've covered us with your precious blood. Sa aming paggising bawat umaga, taglay namin ang biyaya ng kalakasan, biyaya ng kalusugan, malayo sa mga sakit at karamdaman, malayo sa disgrasya at kapahamakan, malayo sa mga mabibigan na pagsubok at problema, malayo sa mga lalang at gawa ng kaaway. Salamat din, O Diyos, sa bawat araw dahil may panibagong lang biyaya kayo at panibagong lang pagpapala kayo. That's why, Lord, every day, we are expecting that we will receive all the blessings that you have stored and prepared for us today. Thank you also, Father, because you blessed us, Lord, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Pinagpala mo kami spiritually, pinagpala mo kami intellectually, pinagpala mo kami emotionally, pinagpala mo kami physically, pinagpala mo kami materially, at pinagpala mo kami financially. Thank you for making us vessel and channel of blessings, because the only reason why you always bless us because you wanted us to be a blessings to everyone. Kaya this morning, this day, once again, kami po ay magiging blessing sa aming pamilya, magiging blessing sa aming iglesia, magiging blessing sa aming komunidad, magiging blessing sa kumpanyang aming pinagtatrabahuan, magiging blessing sa negosyo na aming pinangangasiwaan. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na ngayon ay nanonood. Whenever na sila po ay may prayer, Panginoon, mayroon po kaming pinanghahawakan na pangako mo na ano man ang aming hingin sa Ama sa iyong pangalan ay inyo pong ipagkakalob sa amin. Kaya sa oras na ito, in Jesus' name, kung may nangangailangan po ng kaligtasan, grant them salvation. Kung may nangangailangan ng kagalingan, grant them healing. Kung may nangangailangan ng kalakasan, grant them strength. Kung may nangangailangan po ng katugunan, grant them your provisions. At salamat, Panginoon, sa iba pang mga panalangin, hindi man namin nabanggit, you know our heart's desires, Jesus. Salamat sa iyong katapatan at kadakilaan, kabutihan sa aming mga buhay. Lord, truly that our lives will never be the same again. Ito ay araw-araw iyong pinagpapala, araw-araw iyong binabago, araw-araw ito ay iyong binibiyayaan. Kaya, Lord, salamat because we are growing and we are enjoying your blessing sa buhay po namin. This we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.